Yeah, genau. Genau. Nalaya itong aking sayute. Ayan na yung ating mini guacan. Meron nang lumabas dyan yung ating broccoli. I'm so alone. I'm so sad. Past days kasi, yun nga, na-stress ako doon sa aking e-bike na nasira. Kindergarten ni Ethan is hindi siya pwedeng lakarin dahil almost 3 kilometers. Nilakad ko is 1 hour. Ako lang mag-isa. Paano na lang kaya kung may bata akong dalain? Di-depress talaga ako. Umiiyak ako. Ito na nga ang problema natin na wala akong sasakyan dito and nagbabike lang ako palagi. Hindi na flat yung aking bike pero yung battery niya is nag-o-on siya pero hindi gumagana. Hindi nagda-drive. Kailangan ko kasi talaga mag-drive ng may battery dahil nga patuktok itong aming daanan, bukid. So, ngayon, anong gagawin ko ngayon? Ito, nahatid ko na si Ethan. Pabalik na sana ako sa bahay. Kaso, hindi ako makabalik, hindi ako makapag-drive dahil nga walang battery. So, nadadrive naman siya as regular bike. Kaso, hindi tayo makakaakyat sa bukid. Mabigat pa naman ito dahil merong anhenga. So, ayan siya. Tinatawagan ko si asawa kaso hindi naman sumasagot. Busy siguro sa trabaho. Malayo pa tayo sa bahay. Kung lakarin natin, mga more than hour siyang lakarin. Ngayon, uuwi tayo ng bahay. Try kong i-contact si asawa. Iiwan muna natin itong bike na sa gilid ng kalsada. So, okay lang naman yan siya dyan. Marami nang nakakilala ng bike na yan dahil halos araw-araw akong nagbabike dito. Ano kayang nagawin natin ngayon dyan? And wala pa namang extra na bike na e-bike. E-bike talaga, electric bike talaga yung kailangan natin. Ngayon, maglalakad tayo. Napakalayo ng lakaran natin. 1 hour. 1 hour lakaran. Tapos mamaya, hopefully, mag-reply si asawa dahil kung hindi ko na lang alam kung anong gagawin ko. Magbaktas na naman ako mamaya or baka may bus. Mag-bus ako. We will see. Ngayon pa talaga. So, guys, ayan yung kalsada. And may isang daanan dito. Maliit na daanan. Diyan tayo maglalakad dahil hindi tayo pwedeng maglakad doon sa dito sa kalsada. Bawal dyan maglakad dahil napakalakas ng mga mag-drive ng mga sasakyan dyan. Though merong isang shortcut doon sa likod through the malaking forest. Ayaw kong lumadaan doon dahil medyo nakakatakot siya dahil nasa loob siya ng forest. Ito siya, nasa gilid din siya ng gubat pero malapit siya sa highway. Yung isa kasi malayo siya sa highway. In mushroom season, palagi naman akong pupunta doon dahil nangunguha ako ng mushroom. Kahangag. Super bakilid talaga. Kaya kung walang e-bike, hindi ako makakapag-drive. So, yeah, yun nga. Doon, feeling ko medyo malayo din doon. So, dito, mataas siya. Napakataas niya. Pero, hindi malayo sa daanan talaga. And doon is makulimlim. Nakakatakot. Maraming malalaking kahoy. May mga ice pa pala dito. Dahil nung nakaraan na maraming ice, maraming snow, hindi pa pala nahilis dito. Hangak oroy. So, ang mga gilid-gilid na nito is gubat na. Pero, sa kabilang bahagi niyan, yan na yung kalsada. Feeling ko mas maano talaga itong daan na ito. Mas malapit at hindi masyadong nakakatakot. Kahangak. Malayo pa tayo sa bahay. I don't know, hindi pa tayo nangalahati. So, yan yung, dyan natin ilagay yung farad or yung bike ko ba.
I will kukunin natin yung bike. Ayan yung sasakyan. Ayan naman yung bike. Kukunin natin yan. Nilagyan ko din pala ng lock kanina. May dala-dala ako every time na lock dito sa aking bag. Yeah. You know how to open it? Nicht da. Das. Nicht so groß. Aber der hat den Lichtstoff. I think you need to turn, yeah, genau. So, to remove marble. Ala, you make it kaput, Chats. You make it dirty. Yeah, put it. Vorsichtig. Und? Oder meine Gaswagen. Was ist mit deiner Wagen? Das ist meine. Brauchst du Hilfe? Das ist für Jetzt nicht mehr, oder? Papa ist so stark, oder anak? Aber das ist leider. Ayan na, nilagyan din pala ni asawa ng tali. Naglalaro ng snow ang bata. Anak, bergihin schon. Komm, Wasser hier, Mari. Yeah. It will get inside, yeah, when it rain. Ethan. Gehst du schon mal? Papa wartet. Schnell. Morning everyone! It's another day. I-update ko kayo sa ating pananim. Ito yung nangyari sa ating sayote. Hindi ko alam kung bakit naglantay, parang nalaya itong aking sayote. Binaon ko pala yung last time is hindi ko siya binaon sa ilalim, but tinry ko itong binaon sa ilalim dahil ito yung isa na nasira na. Kaso itong aking mga tinaniman na soil, dahil kinuha ko ito sa garden ang soil na ginamit ko dito, na hindi ko pala alam, nakita ko kasi nung nakarang araw, meron pala akong soil, bio soil dito sa loob, pero nakalimutan ko, so kinuha ko siya sa garden. May mga tumubo na mga maliliit na sagbot, mga weeds. But, yeah, ito yung nangyari sa ating sayote. Hindi ko alam kung magsusurvive pa ito. But, the other one is looking. Ang ganda ng itsura ng ating, magtagalog lang tayo kay ang ating English. Ang ganda ng itsura ng ating isang sayote. Ito yung, I think, mas marami pang mga sprout ang nadagdag simula ng itinanim natin. I'm very, very excited for this one dahil my goal talaga is magkaroon tayo ng sayote sa garden para may ma-imbak tayo ng mga sayote. And dahil nga dito sa Germany, sa mga supermarket or sa mga groceries ay wala silang mga sayote. Ang init ng Heizung or ng heater. Ayan. Sa mga Asia store lang. Kaso naman, sa Asia store naman, hindi mo din kasi alam kung ano yung kanilang mga Asian vegetables. So, not all the time na meron silang mga sayote. Paborito ko pa naman yung sayote, yung ginigisa. Yan yung paborito kong ulam sa Pilipinas. Yung ginigisa yung sayote. O kaya sabawan with sardinas. Ay, ang sarap. Or yung anuhan mo siya, igisa mo siya with grind meat. Sobrang sarap. At saka, syempre, masarap din yan sa tinola. Kaya, sana, makapagpabunga tayo para tinola tayo. Ngayon, pupunta tayo doon sa ating plant sa, doon sa kabila, yung ating mga isinidling na mga paprika. Dahil wala yun sa loob ng bahay. Nasa labas yun siya. So, tingnan natin. Hindi pala maganda yung panahon dito ba? Talagang ilang araw na nag-uulan dito. Ngayon, nag-ulan with snow. Sobrang lamig. So, medyo maingay dito dahil nandito nga yung
machine for the Haitsung. Yan, para sa aming Haitsung or Hais. Ginoo ko Lord, aming Haitsung, aming heater. So, tingnan natin. Hala! Ayan na yung ating mini guaken. Meron nang lumabas dyan yung ating broccoli. Dalawang broccoli. Meron na tayong dalawang broccoli. Kapag malaki, medyo malalaki na ito, i-transplant natin yan siya. Tapos, itong ating mga paprika, we will still wait. And itong ating mga okra, we will still wait dahil wala pa tayong nakikita na mga sprout. Pero yan talaga sila is matagal talaga silang mag-sprout. Ito namang goken is very sensitive. Hindi ko alam paano natin yan i-transfer. Dapat pala isa lang yung nilagay ko, no? Para hindi na ako mag-transplant. Inano ko kasi dahil baka super naman dami kong magamit na seedling pot. So, kaya dinalawa ko. But anyways, ita-transfer natin yan kapag makikita natin na malalaki na yung ating mga seeds. I'm so excited. Kahit na very gray outside, but it gives me hope na yung ating mga pananim is nagsisimula na. So, nasa kalagitnaan na tayo ngayon ng February. For the next month naman is marami pa tayong isisidling yung ating mga kamatis. Hindi pa natin nasimulan, but we cannot also make it earlier. So, ayan. Yung aking light pala, yung aking plant light, hindi ko na siya talagang everyday na siya dyan. Hindi ko na siya pinalong talaga. Kapag kasi mag-sprout na yan ito lahat, ita-transfer ko ito sa loob ng bahay, doon sa may bintana. So, hindi na siya dito. So, guys, isi-share ko lang sa inyo. Meron din bang katulad sa akin na, like, there is really a certain time in the year na talagang hindi ko maipaliwanag yung aking nararamdaman. Parang I'm so alone. I'm so sad na parang ang lungkot ng nararamdaman ko. Masaya naman ako sa aking pamilya dito. Mabait naman yung aking asawa. Masaya naman ako sa aking asawa, sa aking buhay asawa dito sa Germany and sa aking paninirahan dito sa Germany. Pero may certain time talaga na sobrang nalulungkot ako. Parang I feel so isolated. Like this past days kasi, yun nga, na-stress ako doon sa aking e-bike na nasira noong nakaraan. And yun lang kasi talaga yung way na maihatid ko si Ethan sa kindergarten dahil yung bus nga dito sa amin ay minsan lang dumadaan and hindi siya tugma sa time na ihatid ko siya si Ethan sa kindergarten. And dahil nga yan talaga yung disadvantage kapag nasa province ka. So, hindi kami makasakay ng bus. And alam nyo ba, yung kindergarten ni Ethan is hindi siya pwedeng lakarin dahil almost 3 kilometers mula dito sa amin. Nilakad ko nga siya nung nakaraan. Ang nilakad ko is 1 hour. Ako lang mag-isa. Paano na lang kaya kung may bata akong dala? I'm sure hindi yan kakayanin ni Ethan. So, kaya yan talaga yung isang paraan lang na maihat ko si Ethan sa kindergarten dahil si asawa din is malayo din yung kanyang trabaho. Every day bumabiyahe siya back and forth 30 minutes. So, papunta doon 30 minutes, pabalik 30 minutes. So, hindi naman pwede na ihatid niya muna si Ethan sa kindergarten dahil talagang masyadong mahaba na yung oras. And ako, wala pa din akong driver's license. Bakit wala akong driver's license? Dahil dito sa Germany, napakahirap kumuha ng driver's license at saka napakamahal yan. More or less 400 euro dahil kung hindi ka pa mabilis na kung palagi ka pang nag-fail sa yung exam, another exam na naman and another theory and another practice na naman. So, talagang mahirap. And of course, hindi siya panandali ang solusyon sa problema because if I will get driver's license like right now, hindi naman siya madali dahil kailangan ko pang mag-aral, kailangan ko pang, it takes time. And yun nga, it takes time, it takes money. And hindi naman nag-i-stop yung kindergarten ni anak. So, everyday kailangan siyang ihatid. So,
Last week, si asawa yung naghahatid sa kindergarten and palagi lang ako sa bahay and I feel so yung parang nadidepress talaga ako, umiiyak ako. Ako naman kasi kapag nalulungkot ako, hindi ko sinasarili. Sinasabi ko talaga kay asawa and umiiyak talaga ako kay asawa and yeah, in the middle of the night, umiyak talaga ako. This problem needs to be solved dahil ayaw ko talaga na palagi lang akong magstay sa bahay na para bang nalulumpo ako dahil para sa akin kasi responsibilidad ko na yun na si Ethan, ihatid ko si Ethan sa kindergarten dahil nga si asawa busy naman sa trabaho. And as ako na wala naman din trabaho and yan na nga ilang yung maitulong ko kay asawa. Tapos ngayon, hindi ko pang magawa. So, yung parang feeling ko yung workload ng aking asawa, nadadagdagan. Though, hindi naman siya nagreklamo. Ako lang talaga yung nag-iisip na hindi talaga pwede na ganyan. And, yeah, hindi talaga pwede dahil nga alam ko na mahihirapan siya. And, anong ginagawa ko? Nandito lang sa loob ng bahay. So, ayun, ilang araw talaga akong nag-iiyak. Nalinis ko na ang buong bahay. Hindi pa din matanggal sa isip ko yung aking parang loneliness. Yung parang I feel so alone, I feel so isolated, I feel so para akong useless. I feel so useless. Oh my God. Iisip ko, not all the time naman. Alam ko naman na masaya naman ako sa buhay ko dito sa Germany. Pero, may time talaga na ganyan. Tinatanong ko nga, is it ako lang ba na is it homesick? Hindi ko naman naisip na umuwi sa Pilipinas dahil lang sa problema na ganyan. Pero talagang I feel so small. I feel so na hindi ako nakakatulong sa aking asawa na yun na lang sana yung naitulong ko. But anyway, tayong namang lahat may problema sa buhay. We just need to look on the brighter side. Ayaw kong umiyak sa inyo dahil I don't really good in expressing my feelings. And I also wanted to share sa inyo na yung buhay dito sa Germany is not all the time masaya, not all the time. Yes, totoo naman yung isinishare ko sa inyo na I'm contented with the life I have here. Na meron naninirahan kami sa probinsya, which is I have a garden, meron akong like simpleng buhay dito sa Germany. But may mga times talaga na ganyan. Siguro I don't know, maybe hormones. At saka maybe February blues dahil dito sa Germany, ewan ko na lang talaga. Parang how many weeks na dito na palaging naulan, everything is so muddy, everything is gray, hindi mo nakikita yung araw. Inisip ko na lang, ay grabe, sa Pilipinas halos araw-araw alas 6 pa ng umaga, sobrang init na, pero dito alas 9, alas 10, alas 12, parang alas 6 pa din ng hapon. So, parang yun yung nakadagdag yung nakadagdag ng depression. But now, I'm feeling a little bit better naman. Ganyan talaga. Meron naman talaga tayong mga problema and it's important na kailangan nating i-handle it ng maayos, and it's important also to take good care and wag ibaliwala yung ating mental health dahil pinaka-importante yan siya, lalo na at wala tayong pamilya dito na malapit sa atin. Meron pala akong mga orchids dito. Tingnan nyo yung aking orchids na tutuwa talaga ako dahil in the past years na dito ako sa Germany, hindi talaga ako marunong mag-alaga ng orchids. But, inaral ko talaga siya how to take care of the orchids, and I'm so happy na may mga ilang orchids ako na inalagaan ko siya is how many times na siya na namulaklak. Marami talaga akong orchids before na naitapon ko lang. I really like orchids pero yung orchids ayaw ako. But natutunan naman lahat ng bagay if you are willing to learn how to do it. So ito is wala itong kailangan ko pa itong ibalik sa lagayan. Meron akong plastic na pot dito.
tinanggal ko siya dahil kailangan ko siyang iripat. Kaya, tinanggal ko yung mga roots na sira. Isinok ko siya sa tubig kahapon. Lalagay na natin siya dito sa kanyang pot na transparent. Ito pala yung gagamitin natin. Meron na talaga ako nito dahil noong nakaraan ripat din ako ng aking orchids. So, ito is Orchideen Ebb. Pero, mga ganito yung laman niya. Ayan. Parang mga kahoy. So, ito pala yung aking mga orchids. Ito siya, I think, 2 times na itong namulaklak. Okay, 3 times. So, 2 times na nag-rebloom siya. Ang ganda kapag ikaw yung pa-bloom ng iyong bulaklak. Very satisfying. Dahil, iba din kasi yung bloom ng bago mo pa siyang nabili. So, ito, ang ganda. Sobrang ganda niya. And, yan. 3 na lang yung naiwan. I think na ito siya, mag-sprout pa yan siya soon. Ito yung bago nating niripat. And then, I have also here, ito siya puti. I don't usually buy white. Pero ito siya, regalo kasi ito sa akin ni asawa. Ito, bago pa lang ito siya. Nung binili ito ni asawa, ang bulaklak niya is this and this one. And ito siya, ito yung bagong bloom niya na bulaklak. Yan, 3 piras, 2. So, mayroon siya pangatlo. Pero itong ganito, magbo-bloom yan siya. This one naman, matagal na ito. Though hindi siya nag-bloom, hindi ko alam dahil first time kong ganito. Though hindi siya nag-bloom, pero tingnan nyo yan. Meron siyang bagong plant. I don't know if I need to remove it. Sabi ko nga sa inyo, hindi pa ako masyadong matagal na nag-aalaga ng mga orchids. I don't know if I need to remove it, pero meron kasi siyang sariling mga bago na mga ugat-ugat niya. Ayun.